Magandang umaga mga kapital. Padyak at kasandok. Ngayong araw na ito magluluto tayo ng isa sa mga tinuro sa akin ng aking nanay. Isa sa mga paborito kong ulam. All time favorite ko to. Ito ang tinatawag na pakbet kabanatuan. Inspired by my aking nanay. Nanay Liling, shoutout sa iyo sa langit. Lagi mo kaming bantayan dyan at silipin. Okay lang kami, huwag kang mag-alala. Shoutout sa iyo, nanay. Nagdadasal kita dyan sa taas. Ngayon, magluto tayo ng isa sa mga niluluto niya sa amin na paborito ko na rin. Unang natutunan sa pagluluto. Pakbet Tagalog o tinatawag na pakbet kabanatuan. Unang-una, gagamit tayo siya sa paborito ko. Pampatamis ng ulam. Kamote. Paborito ko yan. Repolyo, sitaw, ampalaya, okra. Maraming okra, mas maganda. Kasama sa ginigisa, kamatis, talong. Siyempre, mga pang toppings natin. Ina-upgrade ko na rin yan. Charon. Kanin ng baboy. Tilapay, pipirita natin yan. Mga aromatics, saka panggisa. Isa sa nagpapasarap. Bagong isda. Tara, luto tayo. Sundan niyo lang ako mga kapital, kapadyak at kasandok. Isa sa pinakamasarap, pakbet kabanatuan. O tinatawag na pakbet Ilocano. Tara mga kapital, kasandok. Una-una natin gagawin, pilituhin muna natin yung pangsahog natin, pang toppings. Pero yan, bago yan, turuan ko inahak. Dito ka kukuha ng pansabaw. Lagyan natin ng kalahating pichel na tubig. Sibuyas. Asin. Saka paminta. Bulan natin ang paminta. Tapos pakuluan natin siya para lumambot. Tapos yung sabaw niya, yun ang gagamitin nating pork stock para sa sabaw mamaya, para may lasa na rin. And make sure na yung gagawin yung sabaw malinis, purified na rin para nilalambot nyo na, may sabaw pa kayo. Malambot na ang ating pork. Ikurito na natin ha. Para pang toppings. Okay. After mga mapakuluan yung baboy, set aside natin yung pork broth, gagawin natin sabaw mamaya yan. Tara, magperito na tayo ng ating pang toppings. Pa natin, ay paglagal ng baboy, ano naman, perito naman tayo ng kamote. Tapos sa pag-ano ng baboy kanina, pirito natin mabuti, tapos kuhanin natin yung mantika kasi ibabaw natin siya mamaya pagkaluto. Ito sa pang malupit na technique. Siya ibabaw natin sa lutong pakdik mamaya. Tapos itachap natin yung pang toppings. Ayan, lasa nung pinagpirituhan, makukuha nung mantika. Mga kasandok, mag-isa na tayo. Drop na natin yung garlic, bawang. Then, onion. After ng dalawa, kamatis. Gisahin natin na maayos para makuha natin yung flavor.
Sangkutsayin natin mabuti. Isa sa mga basic principle ng pagigisa sa pampakuha ng pampa-extract ng lasa. Ang magandang pagigisa. Next natin, talong. Drop. Hayaan natin sila mag-swimming doon sa pool of surprise. Next, ampalaya. Drop the ampalaya. Oh, alam niyo na ang principle ng pag-igisa, di ba? Lahat ng matitigas ang uunahin. Halo. Nakita niyo yung kamatis sa yung sibuyas. Talagang ano natin yung pupunawin natin para ma-extract natin yung lasa. Salamat sa iyo, Nanay Lily. Ito ang pangalawang luto na natin na natutunan ko dahil sa iyo. Miss na miss na kita. Okra, pasunod din na natin sa pool. Okra. Then sunod natin yung ceiling green. Tapos sitaw. Tapos magdadagdag tayo ng mga 2 basong tubig. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung paglalagay ng bagoong isda o yung tinatawag namin nga lubaybay sa kabanatuan. Yung mga sitaw, saka yung okra, saka yung ceiling green. Yung stock natin kanina. Drop na natin. Kamote. Simmer natin ng 10 minutes. Pakuluin lang natin para makuha natin yung hinarap natin. Kailangan natin mailagay lahat. Ano naman? Lalagay na tayo ng bagong isda o tinatawag namin halubaybay sa kabanatuan. Ito na. 2 sandok to. Ayan, pakuluan natin. Tapos, drop na natin yung 4 cubes. Tapos, repolyo. Lagay tayo ng tubig kasi may alat eh. Salo lang. At mamaya plating na. Siguro mga 2 minutes na ito, okay na. Sarap. Iba binibigay tamis na kamote. Paborito namin ng nanay ko yan. Kamote. Hindi
kalabasa. Ang kalabasa kasi pampalapot lang yun. Hindi natin kailangan ng pampalapot kasi meron tayong okra. O, mamaya assemble na natin yan. Simmer lang natin. Drop na natin yung chicharon. Tapos, ang sekreto ni nanay, yung pinagpirituhan ng baboy, ilalagay natin doon sa ibabaw. Tapos, isisimmer natin siya para makuha natin yung lasa. Ito na. Drop. Yan yung itsang kawali. Sarap niya, lasang-lasa yung tiga nung pinagpirituhan natin, kaya panalo. Minta. Kasi ibabaw na natin yung centerpiece. I-simmer lang natin siya ng 2 minutes, tapos na. Assemble na tayo. Done na tayo mga kapital. Kapadyak at kasandok. Ito na ang ating finished product. Ang pinagmamalaki ni Nanay Liling na pakbet Ilocano niya o pakbet Kabanatuan. Pakasarap. Enjoy lang tayo mga kasandok. Hanggang sa muli, sundan nyo lang, napakadali, ang sarap. Enjoy! Tapos, di ba, napakadali. Salamat kay nanay. Pangalawang ulam na natutunan ko yan lutuin. Pakbet Kabanatuan. Enjoy!